Grabe mga kababayan, pagkatapos pong pumutok ng balitang magiging parte po si Congressman Laila de Lima ng prosecution panel sa impeachment trial po ni BP Sara, bigla naman pong pumutok yung balita, no? Kasunod noon ay ang balitang na-nullify po ang acquittal ni Congressman de Lima sa isa sa mga kaso niya. So kung matatandaan po natin, yung tatlong kasong isinampa kay Congressman de Lima, lahat po yon either na-dismiss or na-acquit po siya. Napatunayan po niya na inosente siya kahit ikinulong siya sa loob ng 7 taon. Pero after nung balitang magiging parte siya ng prosecution panel ng impeachment trial versus VP Sara Duterte, sumunod na balita, nullified ang isa sa mga acquittal ni Congressman de Lima. Saan ka nakakita mga kababayan? Para po sa akin, demolition job ito no? Ito po yung opinion ko dyan, demolition job po yan para po sa akin. Nakita natin na yung mga kandidato noong 2025 na nanalo, na nakikita nating magiging kakampi ng mga Pilipino at ng admin ni President Bongbong Marcos. Nakita natin na sunod-sunod na, hataw na at double time na ang pagde-demolition job laban sa kanila, mga kababayan. No? Inuna na nila si Senator Kiko during election, kung ano-anong pinalabas na black propaganda laban kay Senator Kiko para hindi manalo, pero nanalo pa rin. Hindi umubra. Sinong sinunod nila? Si Senator Bam Aquino. Pagkatapos manalo ni Senator Bam Aquino, sunod-sunod ang content laban sa kanya na dinidiscredit siya at tinatanggalan siya ng credit patungkol dun sa free college education law. Ayaw ng mga troll at ng mga black propagandists na i-credit kay Senator Bam Aquino. Kanino nila gustong i-credit? Kay dating Pangulong Duterte. Pumirma lang naman si dating Pangulong Duterte doon. So, ibig sabihin ba lahat ng pinirmahan niya sa kanya ang credit? Lahat ng batas na ginawa ng mga senador at congressman ay mababaliwala ang mga effort na iyon at ibibigay kay dating Pangulong Duterte ang credit dahil siyang pumirma? Ganun ba yun? Yan po yung ginagawa nila. Gusto nilang ibigay ang credit sa free college education law kay Duterte, kahit pa ang nagpakahirap nito ay si Senator Bam Aquino, pero ayaw nilang ibigay ang credit kay Duterte nung nilegalize nito ang POGO dito sa bansa natin. Ayaw din nilang ibigay ang credit kay Duterte nung pinirmahan nito ang batas na rice tarification law na nagpahirap po sa mga Pilipino. Kaya tumaas po ang presyo ng bigas. No? Ayaw nilang ibigay yung credit kay Duterte. Ang gusto nilang kunin na credit ay yung magagandang batas. Yung ginawa ni Senator Bam, free college education law. Para sa kanila, hindi kay Senator Bam ang credit nun at kay Duterte ang credit. Kasi maganda. No? Parang yung tulay na gumuho. Dati, tuwan-tuwa sila, no? Ang galing daw nung idol nila. Kasi natapos yung tulay. Tapos nung gumuho na, biglang dinis-own. Hindi daw kay dating Pangulong Duterte. Kay PBBM daw yon or kay Pinoy. 'Di ba? Nakita niyo ang ugali. So yan po, para po sa akin, yan po yung ginagawa nila. Lahat ng nakikita nilang magiging kakampi ng gobyerno, ng Pangulo at ng mga Pilipino, gagawa nila, no? Ng paghila pababa. At ito na nga po, yung pinaka-latest na nakikita ko, para po sa akin, nakikita kong target nila. Si Congressman Laila de Lima, mga kababayan, no? Pambihira, 7 taon siyang lumaban. Mahinang ebidensya, binawi ang mga testimonya, nagsiurungan, nagsiiyakan pa yung mga witness na kino-urge di umano at talagang pinilit or tinakot lamang para magsalita labang kay dating senador ng Congressman Laila de Lima. Nag-iyakan sila, nag-sorry sila, nakita natin yan sa media, no? Na talaga sila yung naawa kahit si Sandra Cam bago pumanaw. Nag-sorry kay Congressman de Lima, no? Nagdesisyon ng RTC, acquitted si Congressman de Lima. Ngayon may nag-apela po sa CA, Court of Appeals. Yung nag-apela, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, Pero yung po ay tao dati ni Duterte, no? Yung nag-apela, sa pagkakaalam ko, nakikita ko na reluctant siyang ipagtanggol. Sila General Torre, sila Secretary Remulla, dun sa kasong isa ng pa sa kanila na may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinampahan ng kaso, pero parang pakiramdam ko, reluctant siyang ipagtanggol ang mga ito, considering siyang abogado ng pamahalaan. Pero sa kaso ni Congressman de Lima, nangyari yung acquittal ni Congressman de Lima nung siya private citizen, nakikialam siya. Private citizen si Congressman de Lima nung nangyari yung acquittal na yon. Bakit siya nagpe-petition? Ayan.
Nagdesisyon ng CA, nullify ang acquittal na iyon. Halos 7 taong lumaban si Congressman De Lima tapos ganyan, napatunayan niya na siya inosente, acquitted, dismissed ang mga kaso. Biglang nung after na malaman ng publiko na siya magiging parte ng prosecution panel, biglang may ganyan, nullified ang isang acquittal. Grabe naman mga kababayan. Kaya kung ako ay PBBM, no, kung ako advisor niya, papayuhan ko siya na tanggalin lahat ng mga miyembro ng kanyang admin na naging tauhan ng dating administrasyon. Kung ako po ang advisor ni PBBM, kasi nga dahil sa Pangulo natin ngayon, walang masamang tinapay, lahat welcome, mapa-kakamping, mapa-Liberal Party, Yellow, at sa kampo ng mga DDS, welcome sa admin niya, no? Pero kung ako po ang masusunod, bibigyan ko po siya ng advice na tanggalin ang mga naging parte ng dating administrasyon na parte ngayon ng kanyang administrasyon. Dahil nakikita ko po yung ginagawa nila eh. Ako bilang Pilipino nakikita ko yung ginagawa nila. Sila ang bumabangga sa mga maaaring makatulong ni President Marcos Jr. Yung mga maka-Pilipino at maglilingkod sa bansa, binabangga ng mga naging tauhan ng dating administrasyon, mga kababayan. Yun po yung observation ko. Sa bagay, yung isa malapit na magretiro sa August, no? Yung isa na nag-apila diyan sa acquittal ni Congressman De Lima, masama po ang aking panlasa diyan, no? So, ayan mga kababayan, grabe naman talaga, no? Pero nagpaliwanag po, nagbigay po ng pahayag si Congressman De Lima diyan at ang iba't ibang abogado nagpaliwanag na, no? Nagbasa ako ng mga paliwanag ng iba't ibang abogado. At yung nga pong naging pahayag ni Congressman De Lima, wala po tayong dapat ipag-alala dahil yung kanyang acquittal ay unappealable. Final na po yun, no? Ang nangyari lamang, ang gusto ng Court of Appeals ay mas linawin ng RTC, mas ayusin ng paliwanag at maging specific ano yung naging reason kung bakit na-acquit si Congressman Laila De Lima. Hindi naman po sinasabi na null and void yung acquittal. Gusto lamang po ng CA na ayusin po yung paliwanag ng RTC kung bakit na-acquit si Congressman De Lima. Sabi ni Congressman De Lima, ibinigay na nila ang paliwanag nila dun sa kanilang motion for reconsideration. Pero ayan pa rin ang ginawa ng CA. So hindi natin alam kung sino bang pinapaboran ng CA. Ano? Parang nonsense na eh. No? 3 kaso ang sinampa, acquitted, dismissed, lumaban ng 7 taon, lumaban ng patas si Congressman De Lima kahit siya nakakulong, nagtrabaho siya bilang senador. Siya pa yata yung may pinakamaraming bill na na-submit, no? Kahit nakakulong siya, ballpen at papel lamang ang meron siya. Walang cellphone, walang computer, ballpen at papel. Nagsulat siya ng mga batas, ng mga bill. Ang dami niyang nagawa. Kung kukumpara mo kay Bato at kung ikukumpara mo sa iba dyan, mga kababayan. 7 taon niya, halos 7 taon niyang tiniis. Lumaban siya ng patas, hindi siya tumakas, hindi siya nag-alibay, hindi siya nagtago, hindi siya umiwas, nilabanan niya ng patas. At napatunayan niya, acquitted siya, dismissed ang mga kaso, nakalaya siya. Tapos ngayon, dahil lamang nakikita natin na magiging kakampi siya ng mga Pilipino at ng kasalukuyang administrasyon, at magiging parte siya ng prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara, biglang may lumitaw na balitang ganyan. Nullify ang isang acquittal. Diyos ko naman, mga kababayan. Tuwang-tuwa po ang mga DDS, nagdidiwang sila. Akala mo piyesta, no? Akala mo nanalo sa loto. Pero yung pagdidiwang nyo, yung kasayahan nyo, mapuputol agad-agad yan. Dahil hindi naman po babalik sa kulungan si Congressman De Lima, no? Alam nyo kung sino yung maaring makulong? Eto, ayan, yung idol nyo, si Harry Roque, pinapa-aresto na ng korte. At yung kanyang kaso ay non-bailable, no? So, good luck na lang. Sa tingin ko, maaring makancel ang passport niya ni Harry Roque at maaring mahuli siya or maaresto ng Interpol, no? Yan ang napapala nyo. Pero yung mga ginagawa nyo, yung mga sinasabi nyo kay Congressman Laila De Lima, mababaliwala yan, tatawanan lang namin kayo. Alam nyo kung bakit? Pinagdaanan na yan ni Congressman Laila De Lima ng halos 7 taon. Lumaban siya. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba siya uurong?
panigurado kami na magwawagi siya dyan, mananalo siya dyan, at hindi siya makukulong ulit. Dahil pinagdaanan na niya yan, pinagtagumpayan na niya yan, mga kababayan. Ano? So naniniwala ako na malalampasan ito ni Congressman Laila de Lima. Grabe. No? Talagang gagawin nyo ang lahat eh. Talagang pinahirapan nyo, kinulong nyo yung tao sa loob ng halos 7 taon ng walang kasalanan. Ngayon, nakalaya siya. Ginagawa nyo na naman ang paraan para ipakulong siya sa mga kasalanan na hindi niya ginawa, sa mga trump-up fabricated charges. Pambihira, yung mga testigo nga, yung iba pumanaw na eh. No? Nagsabi na sila ng totoo na sila kinu-urge, pinilit at inakot. At walang money trail, walang ebidensya. Tapos ngayon, ginagawa niyo pa rin ng paraan. Grabe kayo. Grabe kayo talaga. Mga kababayan, kailangan po nating mag-push back at maging vigilante. Dahil kung hindi, kasamaan na naman po ang mananaig dito sa bansa natin. Mababalot na naman tayo ng kadiliman. Puro fake news po noong nakaraang administrasyon. Ang lala po puro kasinungalingan eh. Wag po tayong pumayag na bumalik yung ganong sistema, mga kababayan. Again, yan po yung nakikita ko mga kababayan. Demolition job lamang po yan sa mga taong nakikita natin na magiging kakampi ng mga Pilipino at ng ating gobyerno. No? Sinimulan nila kay Senator Kiko, kay Senator Bam, ngayon kay Congressman de Lima. So hindi na ako magtataka kung ang susunod po ay si Congressman Chel Jokno. No? Dahil sila po talaga yung magiging mga kakampi natin dito mga kababayan. Going back po doon sa nullification ng acquittal ni Congressman de Lima, wag po tayong mag-alala, no? Unappealable na po yung acquittal, hindi na po pwedeng ma-reverse yun dahil kapag ni-reverse yun, babalik po sa trial. At kapag bumalik po sa trial, magiging double jeopardy. No? Hindi po yan pinapayagan ng konstitusyon. So, final na po yung acquittal at naniniwala po ako malalampasan din ito ni Congressman de Lima dahil nalampasan niya ito sa 7 taon na pakikipaglaban niya. Ano po? So, yung gusto lamang sa pagkakaunawa ko po at sa paliwanag po ni Congressman de Lima, ang gusto lamang po ng CAI ayusin ang paliwanag ng RTC kung bakit po na-acquit si Congressman Laila de Lima. So mga kababayan, wag po tayong mag-alala, no? Patuloy lamang po. Ang mensahe ko lang kay Congressman de Lima, magpakatatag ka po, malalampasan mo ito, at alam namin matalino ka at matapang ka, no? At yan po yung kanilang kinakatakutan kasi alam nila na kapag naging part ka ng prosecution panel ng impeachment laban kay VP Sara, alam nila na ipapakita mo yung galing mo at talino mo. At yan po yung kinakatakutan ng mga kalaban ni Congressman Laila de Lima. Andiyan pa si Congressman Chel Jokno, si Congressman Luis Tro, no? So talagang dream team ito. At makikita po natin ito sa impeachment trial, no? Kaabang-abang yan. So wag po tayong mag-alala, malalampasan ito ni Congressman de Lima. Salamat po sa panonood mga kababayan. Sana po yung malike nyo ang video natin at makapagbigay kayo ng opinion. At sana po yung magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.